Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm your friend Japat, Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 10 to 16, 2025. Happy birthday muna sa mga August Leo. At syempre yung mga belated sa iba, no? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, asap, mga bago pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Ano ba yun? At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Sa baba ng video, pakicheck na lang. This is a general reading Kabayan Leo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, ang dami namang cardnere. Tinamad bigla. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan ninyo ang inyong mga isipan ha. At energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. If hindi, baka next time makuha ko energy mo. Diba? Huwag niyo ipili pag hindi sa inyo to. Tandaan nyo, kayo pa rin, baka pagpapabago ng inyong buhay. Okay, Leo. Meron tayong Scorpio, Libra, Gemini, Virgo, and Aries. Okay. Dito sa sitwasyon mo, medyo nakakaroon ng balakid or there's a blockage when it comes sa changes ng destiny mo, no, sa ngayon. Medyo nagkakaroon ng problema, siguro may mga stress o marami na kayong iniisip or maaari din naman na may mga bagay na kailangan na pag-aralang maigi, alamin maigi, mga ganun sitwasyon. You need to think to the future, no? Ang sinasabi rin dito sa card. Kailangan mo rin kasi manindigan. Kumbaga, nandito ka sa sitwasyon mo, when it comes to your destination, is nagkakaroon ng mga delay situation, ano? Nagkakaroon ng challenge, kumbaga. You need to commit dun sa bagay na yun kasi magkukos siya ng burden at the end. Yan, may mga burden situation, may mga duty ka na dapat gawin, and then nahandun din yung may mga kalungkutan akong nakikita sa inyo, sa iba sa inyo. And then also, siguro, sa'yo or in a part of the family, may mga, siguro may lungkot na naramdaman or may mga lungkot na mararamdaman. Sana walang loss, syempre. Nagkakaroon ng unclear situation or nagkakaroon ng pagkalito, maaari sa iba sa inyo. May mga nalilito kang bagay o nalilito kang sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon, maybe, no, sa iba sa inyo. Kumbaga, may mga doubt and worrying situation ako na nakikita sa'yo. Sana hindi lahat kayo. Ay, naano ko ba yung mic ko? Dumidikit kasi sa skin ko. Ano ba yun? Nagkakaroon ng emotions, no? There's a feelings o emotions sa iba sa inyo. Yan. May mga ano ba tawag dito? Kawalan ng katiyakan sa mga bagay-bagay. Siguro kasi sa dami na iniisip nyo ganyan, parang hindi mo alam. Siguro masaya pa ba ako? Hindi na. May mga ganong sitwasyon kasi sa iba sa inyo, no? Yun na nakita, you feeling emotions dito, siguro nagkakaroon ka ng reflection from the past o kaya naman sa iba naman sa inyo, nagkakaroon kayo ng bad habit situation. May mga bad habit. Bad habit kasi minsan, kaya sabi ko sa inyo, medyo nagkakaroon ng blockage sa destination. Siguro, isa na yung sa tinatamad. Yan, isa na yan. Isa na yung sa hindi alam kung ano yung gustong gawin sa buhay. Mga ganong sitwasyon, no? Nagkakaroon kasi ng delay sa'yo. Be responsible, no? Sa nakita ko. Kasi nandito ka sa sitwasyon mo na you have a power to structure yung destiny mo in a good way. Yun ang sinasabi rin dito. Kailangan mo lang din siguro dito is disiplina. Kailangan, tandaan mo, you're the authority of your life. You need to commit yourself dun sa bagay na gusto mo magsaksak sa buhay mo. Yan, may mga stress, may mga nervyos, kaba, sa iba is, may mga kapintasan, ako nakikita dito, Leo, sa'yo, no? Baka may taong mamiminta sa'yo, ganyan. Kumbaga, may tao na
hahanap. Tulad ng sabi ko na nakaraan, di ba? Palagi naman, ganun kasi yung destiny mo, no? Palagi silang basta may makita lang sila sa'yo na maliit na bagay, may masasabi na sila sa'yo. Ganun ang nakikita ko sa'yo dito. Di ba sa inyo, siguro may mga nag-aaral o may mga inaaral kayo this time o may mga gusto kayong pag-aralan, maaaring ganun sa iba sa inyo. May mga kasiyahan naman na darating. You're thinking for a kasiyahan din or may mga kasiyahan. Ako nakikita, may mga tao naman na pupuri. Siyempre, nahandun din yun. May mga, mag-go forward ka lang. Magiging maganda talaga yung ano mo. Yung destiny mo sa nakita ko. You keep moving lang, no? Kailangan mo lang is maging creative ka lang to growth. Ganyan. May nakakita akong travel. Yan, magkakaroon. Sa iba kasi na destiny may blockage kayo. Sana wag kayong magkaroon ng blockage, no? Iwasan nyo na lang yan. May movement or kinakailangan mo talaga mag-move this time. May pagnanakaw ako nakikita. Maaring manakawan ka or mawalan ka ng mga mahalagang gamit, mahulugan ka o mawalan ka. Mayroon sinasabi dito na siguro iba dito parang nandun ka sa point na gusto nyong bumili ng vehicles, magpagawa ng vehicles, or baka yun yung mga research nyo, o kaya naman yun. Any type of vehicles. Basta may gulong. Yan. May mga ganun situation. Ako na nakikita sa inyo. Iba dito may big problem. Or, hindi man siya sa big problem, mayroon talagang problemang darating. Or may problema ka na kayo this time. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang energy mo ulit. Anong energy nila this week? Mahilig kayo sa kape? Iba dito mahilig sa kape. Energy nila this week, universe. 10 to 16 of August. Uy. Oo nga. Oo nga naman. Nandito ka sa sitwasyon mo na to no? Okay, ang nakikita ko sa'yo dito, energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na no? Yung may mga hinihiling ka talaga. When it comes to your family, syempre, hinihiling mo rin yung to be stable, na maging stable ka sa buhay mo. Energy mo rin, siguro is medyo weak yung energy mo kasi sa nakikita ko sa'yo dito. Oo, hinihiling mo na magkaroon ng stability when it comes sa sarili mo at sa family mo. May mga hinihiling ka Kaso, ang nakikita ko sa'yo, medyo nagiging danger yung path mo this time. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Medyo nagiging weak siya. Hindi ko nakikita na nagkakaroon ka ng paninindigan. Maaring naninindigan ka pero nagkukulang ka sa effort siguro sa iba sa inyo. Siguro this is a time to start a new beginning into your life. Kung nagkakaroon man ng hindi magandang situation this time, kailangan mo lang siguro ay pagbabago. No? Mag-trust ka sa intuition mo. Yun ang energy. Hindi siya stable So nakita ko dito medyo danger ito, no? Medyo nakikita ko sa kanya is problem. Problem to. May mga problema ka na iisipin, yun ang nakikita ko energy sa'yo. Siguro yung mga isipin ka related to your family, related sa money mo, related sa bahay mo, related sa mga gusto mong maganap na pagbabago in life. Ganyan. So nakita ko sa inyo. Basta have faith lang. Kailangan mo lang din kasi no? Kailangan, it is a time to change din kasi sa nakita ko dito sa iyo. It's time to change. Ngayon kasi medyo weak yung mo, energy mo. Hindi siya nagsistable. Kumbaga, di ba, pangarap mo na gusto mo napatayo ng bahay, magpatayo ng apartment, mapatayo ng ganito, bumili ng vehicles. Kaso, ang nakikita ko sa'yo, hindi ka nagiging loyal. Kasi, when it comes kasi to a loyalty, kung gusto mo talaga, pipilitin mo yun
magpo-focus ka talaga. Kahit na minsan nakakatamad, o nakakatamad pumasok, nakakatamad magtrabaho, di ba? You need to be loyal para mas makamit mo yung point na yan. No? Tingnan natin ang anong parating kay Leo. Sa ibang aspeto ng buhay mo, meron dito na hindi loyal. Pwedeng karelasyon mo, ganyan. Someone is not loyal. Ikaw, hindi ka loyal. Sa iba sa inyo, hindi kayo loyal sa pangarap. Nangangarap lang kayo, pero hindi ko nakikita yung focusing. Siguro focus kayo, kaso nagkakaroon lang ng blockage. Pero, give an effort. Parating. Bishop's Sword. Oh. Okay. Parating sa'yo, ang parating sa'yo is, actually, marami kang idea, no? Maraming idea or maraming opportunity na darating sa'yo. Sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, ha? Maaring marami kayong pag-aaralan this time. Energy mo po. Yan. Ang parating din sa'yo, nagkakaroon ka ng, kumbaga you have an idea na may mga gusto kang gawin na mga task, multiple priorities. Kaso, ay hindi mo siya nagagawa. Naguguluhan ka, nalilito ka, hindi mo alam kung ano yung gusto mo unahin, yun ang parating sa'yo. Pero maraming opportunity na darating sa'yo. Marami ka rin idea maiisip. Sa nakikita ko ito. Also, there's a communication. May tao na magkakaroon ng communication sa'yo. Actually, maraming naman darating. No? Or may darating, maaaring makareceive ka ng text message, information, communication with someone. Pwedeng sa kapatid mo, basta, siya malapit sa'yo. Sa nakikita ko dito. Pag-uusapan, actually, wala naman ako nakikitang pag-uusapan. Marami lang siyang sasabihin sa'yo. Siguro magkakaroon kayo ng kwentuhan, mga ganyan. Sa nakita ko dito, iba-iba. Kumbaga, magkakwentuhan kayo in one part hanggang sa dadami na. Kumbaga, magkakaroon kayo ng marami na kayong mapagkukwentuhan. Ganun na nakikita ko dito. And then also, parating sa iyo is marami kang gustong fokusan this time sa nakita ko dito. Kaso hindi mo magawa. There's a union, may bigla ang mangyayari sa'yo. Tingnan pa nga natin. Universe, sa iba naman sa inyo, meron na kayo maaalala. May mga mariremanizing kayo na tao from the past. Pwedeng karelasyon, pwedeng the past situation. Bakit ganito yung May bibigyan ka daw ng tulong. May hingi sa'yo ng tulong or may bibigyan ka ng tulong. Ang nakikita ko rin dito sa'yo, may mga bagay ka na i-analyze this week. Sa nakikita ko dito, may mga bagay ka na ipaprogress. Pero hindi ka nag-a-action eh. Hindi ko alam bakit. Hinahanapan ko na nga eh, pero hindi ka nag-a-action. Marami kang idea, pero puro pag-analyze. Parang nandun ka sa point ng buhay mo na petiks-petiks. Hindi naman yung sa walang ginagawa siguro. Parang gusto mo lang siguro maging calm muna yung sarili mo, ganyan, na wala mo nang iniisip. Kumbaga, marami ka idea pero hindi mo pa siya ina-actionan sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko sa'yo. Nandun ka lang gusto mo lang muna tahimik, payapang utak,
kumbaga gusto mo muna ng kalmadong sitwasyon, mga ganun na nakikita ko sa'yo. Gusto mo muna na, parang, siya automatic dahil sa'yo. Parang, parang sandali lang. Gusto ko munang ganun ang nakikita ko. Kaya siguro nakikita ko sa'yo para may blockage ka. Yun ang nakikita ko dito, ha? Yun. Nako, they're unexpected. May mga unexpected flow of emotion sa iba sa inyo. Siguro makakaramdam ka ng disappointment in your life. Siguro within the 3rd week. Maaring ganun in the 3rd week or 3 days, 3 months, something. Ako, may mga emotional pain sa iba. Sa iba is may mga sorrow, syempre. Lungkot, conflict, yes, malaki man o maliit yan sa iba. Sa iba, depression. Sa iba is pagkalito yun. Sa iba naman, loss of something. Siguro, when it comes to a loss, siguro loss of money, ganyan, loss of, kasi may disappointment, siguro when it comes to money, well, maaring alam mo na, yun, pero, syempre, handong pa rin yung disappointment na hindi mo nakamit yung money na gusto mo. Kasi, nagkakaroon ka ng blockage nga, di ba? You need to try to make it balance. Control and balancing ang kailangan mo ngayon. And nandun yung situation din na heartache. Yan sa iba. May mga heartache, depression. Also sa iba is separation. Sa iba is sabi ko nga sa iyo may challenge ka, di ba? Na you need to be responsible in your life. Maari na ihiwalay mo yung sarili mo for a while sa gusto mong i-focus, sa gusto mong focusan this time, yung maaaring ganyan sitwasyon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Yung ba kikipag-usap sa'yo, maaaring mas bata sa'yo. Yung nakikita ko. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Leo. Ano dapat iwasan ni Leo? Meron ako nakikita dito sa card. Matanda. Matanda siya. Hindi ko alam kung magulang mo siya o relatives mo siya. Maaring inaalagaan mo siya, sinusuportahan mo siya, ganun. Maaring may sakit siya, no? Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, merong sa iba kasi pwedeng lalaki, pwedeng babae eh. Pero meron ako nakikita na tao na nakasandal sa iyo because of the needs. Yun ang nakikita ko. Or maybe this is you. Diba? Pwedeng ikaw rin to. Pwedeng someone. Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan yung hindi ka mag-fight sa pangarap mo sa buhay. Yung hindi ka mag-fight to focus, to keep your goal, to reach your goals. Sa nakikita ko dito, syempre iwasan mo yung iwasan mo, Leo, yung ma-unfocus ka, maging irresponsible ka, yung ma-stagnant ka, iwasan mo yung hindi mo ma-improve more yung sarili mo in a good way, yung maging mabagal, yung mga actions mo, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na madaliin ang lahat, pero you need to focus to improve. Kailangan mo rin kasi na give an effort and hard work, kumaga magkaroon ka ng progressing. Iwasan mo na malack of success ka. Siyempre, yung masira yung mga pangarap mo sa buhay, o kaya yung masira yung sarili mo, ganyan. So, nakita ko dito. And then, yung ma-stuck ka, isa yun sa number 1, yung ma-stuck ka, iwasan mo yun. Iwasan mo yung hindi mo ma-reclaim yung power mo, yung hindi mo mabalik yung power mo tulad ng dati, yung hindi ka magkaroon ng restoring sa sarili mo, yung control mo sa sarili mo. And syempre, freedom. Kailangan mo kasi is freedom. Iwasan mo na magpa-stuck, magpa-trap, ganyan. Alisin mo yung mga bad habit na meron ka, no?
kung meron ka man. Kasi maraming klase ang bad habit, katamaran, not focusing, mga kinakain, iniinom, di ba yung mga bad habit yun, hindi naman nakakagut sa katawan, yung mga ganun, iwasan mo yung, marami ka dapat iwasan. Iwasan mo yung malak of pagpupursige ka or pagtsatsaga sa mga bagay-bagay. Mapanghinaan kang laloob. Yung katigasan din ng ulo, medyo iwasan mo rin, no? Tingnan natin, kamusta po ang love? Love is sa lahat, Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon. Okay, when it comes sa love, sa mga single dyan, ang nakita ko, ikaw na mismo, no? Alam mo yun yung, when it comes sa love, ikaw na mismo umiiwas. When it comes sa love, iniiwas mo yung sarili mo to commit yourself, no? Sa love. Yun na nakikita ko. Kasi you're committed, nakakommit ka kasi sa ngayon, ang nakikita ko sa'yo, you use your head than your heart. Yun ang nakikita ko sa'yo. No? Kumbaga, ikaw yung tao, this time, yung mga single na, mas inaalam mo, gusto mong alamin mo muna, yung katotohanan ng tao na yun, bago ka mag-commit sa kanya. Yun ang nakikita ko sa'yo. Tsaka, sa iba sa inyo, maaaring, mas more kayong focus sa stability nyo, ganyan, sa nakikita ko sa inyo. No? Kumbaga, ikaw na yung umiiwas. Sa mga nagkahiwalay naman dito, sa nakikita ko, nagkaroon kayo ng conflict. Talagang as in, nagkaroon ng conflict dito sa relationship. Kumbaga, hindi lang ikaw, nag-iisa, no? Kumbaga, nagkaroon ka ng ka-competition dito sa karelasyon mo. Kumbaga, dumating yung point na, alam mo naman at sa nakita ko dito, alam mo na may commitment, na maaring nalaman mo na nagkaroon siya ng commitment with someone, pero maaaring nagkaroon na pagpapatuloy, pero hanggang dumating yung point na isa sa inyo nag-let go. Yun na. Naging cold ang isa sa inyo sa nakikita ko dito. Maaaring yung isa rin sa inyo is either siya is may ibang boyfriend, girlfriend, or meron talaga siyang family na, or maaaring ikaw ito, no? Kumbaga nagkaroon siya ng commitment with someone, or maybe married siya, ganyan, sa nakita ko. Kung kayo naman is in relationship nitong tao na to, ang nakikita ko dito, yes, na handun yung commitment, handun yung valuing, handun yung valuing nyo sa isa't isa. Kaso, siguro may mga point or time na talagang hindi nagiging good yung salitaan, no? Yun ang nakikita ko. Nagkakaroon ng disagreement. Maaring ganun. Nagkakaroon minsan siguro ng misalignment in this relationship. Yun ang nakita. Or maybe in a part ng sa side niya or sa side mo, do chika, ang nakita ko, nagkaroon ng mga problema. Pwedeng sa trabaho, ganyan. Nagkaroon ng problema. Isa sa inyo, or ikaw maybe, ang nakita ko may problemang sitwasyon na nangyari na ang isa is maaring umalis sa pinagtatrabahuhan niya or gusto nang umalis with comes sa trabaho niya. May mga ganong sitwasyon ako nakikita dito. Parang nahando na yung sitwasyon na want to transform. Kumbaga, sa pag-aaway, hindi naman maalis yun pag-aaway. Hindi maalis yun. Natural yun sa isang relasyon. Pero when it comes ito, you value each other sa nakikita ko dito. No? Yun. Siguro minsan, nagkakaroon lang ng hindi pagkakasundo, ganyan. Maaaring isa sa inyo mataas ang ego. Yan ang nakikita ko in this relationship. Diba dito kasi married Pwedeng married siya, tapos nagkakaroon ng third party sa iba. Sa iba naman married siya, pero hiniwalayan niya, maaaring ganun. Or hindi siya married, pero may connection sa ibang tao.
Kamusta po yung pera this week ni Leo? Ay, panalo tayo dyan. Bakit ganun? Anong nangyari? Leo, money mo danger It's dangerous. Okay. Yung money mo, mag-ingat ka lang, no? May problema kasi iba sa money. Yung money mo, medyo danger, Hindi ko nakikita nagiging good kasi ang daming, mas maraming lumalabas. Mas maraming palabas na nangaganap o nangyayari. Kumbaga, siguro it's time na siguro, it's time na kailangan mo na magtipid-tipid, no? Sa nakita ko dito. Yun. Papalabas kasi. Siguro may mga biglaang gastos, ganyan, biglaang labas, mga ganun sa nakita ko sa inyo. Danger siya, Hindi ko nakikita ang stable to. Problema. Tingnan natin, any opportunity pa kayo ay. Nagkakaroon ka ng plano Kung totoo sa alam mo, may plano ka. May plano ka, may financial problem ka lang. You need to commit, and put some effort. You need to start a new beginning into your life when it comes sa pera mo. Kailangan mo mag-umpisang muli o magkakaroon ka ng pag-uumpisang muli. Baka mag-iipon ka na muli ngayon, sa nakita ko dito, ganyan. Umpisa mo na siya ng August. Para, kasi by the November, September, medyo magiging maluwag yung mo. Kapag inumpisan mo ngayon, is September, okay siya. Magiging maluwag siya. Magiging maluwag na yung mo, kaperahan mo. Hindi man siya 100%, pero unti-unting magiging maluwag. Ngayon kasi medyo money problem ka, financial problem. Hindi ba nananakit ang ulo mo, paa mo, or someone may sakit, maaaring may mga nahihirapan maglakad. Ano po ito, universe? Diba sa inyo, may mga iniisip kayo, no? Ang dami niyong iniisip. Ang dami niyong gusto ng desisyonan sa buhay niyo. Alam mo yun? Nandito ka sa pag-iisip na gusto mo na mag-ipon ng pera, gaya gusto sana maging laki na, sama na matapos na yung hardship na pinagdaanan ko. Nandito ka sa point na yun, sana matupad ko yung pangarap ko, ganyan. Marami kang dreams or may mga dreams ka na iniisip, may mga ini-illusion ka na situation, ganyan. Iba sa inyo medyo, nagigising sa gabi, or night shift kayo, maaari. Yun na nakikita ko dito. Ang parating sa'yo is, may anak, aray ko, wag kayo dyan. Nag-iisip ka rin na how to recover your yung finances mo, financial. Ang nakita ko dito siguro, ang gawin mo, Leo, when it comes to always have a purpose when it comes to paggastos, no? And ito na rin yung time na kailangan mag-focus, mag-action to make it real. Kailangan kasi dito is a clear goal sa'yo this time. Kailangan is magkaroon ka ng solid beginning to setting yung goals mo this time, syempre. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Save money. Pero may luck sa'yo no? Pero ang luck mo is hindi pa siya magaganap sa iba. Siguro within the 5 months, maari, or weeks, no? Sa iba sa inyo. Yan, magkakaroon ng luck sa'yo is, there's a luck. Merong yung hardship mo, sabi ko nga sa'yo, di ba, September? Di ba? Yan, medyo magagaang na yung mo. Pero umpisan mo ngayon. Yan, yun na nakikita ko And then, yung hardship, yan, may mga positivity happen, recovery, yan na nakikita ko sa'yo dito. Pero umpisa mo na siya ngayon. No? May tao dito? Ikaw or someone? May kakausap sa'yo? Pwede sa iba dito is a project. Pagkakaperahan. O kaya naman sa iba naman pagkakaperahan to. Sa iba may kakausap sa'yo. Lalaki siya. Hindi ko alam kung, basta related to a money.
or pagkakapalan, pwedeng project, ganyan, pwedeng decision making about something, about money, mga ganun. Ang nakita ko. Advice. Yung iba naman dito, maaring may marireceive ka sa isang lalaki na pera. Or ikaw magbibigay nun. Anak ko, mga naglaro na naman. Leo, it's up to you to make it happen na yung positivity. Naku, hindi magiging maganda. Hindi nagiging good yung energy mo. Expected and unexpected. Okay, so nakikita ko sa'yo dito, may mga taong galit pala sa'yo. Ang sinasabi dito, advice, kailangan mo ng manindigan sa sarili mo. Kailangan mo yung mga dapat ka ng panindigan this time to achieve your goal. Siyempre, self-care, kailangan din. Kailangan mo na rin manindigan sa self-care mo. And then, sa money mo, siyempre, save money, ang isa rin yun. Kailangan mo din na protektahan din o depensahan yung sarili mo sa mga tukso. Kasi andito si As. Sa mga temptation, ganyan, sa nakita ko dito, lalo na yung paggastos-gastos, di ba? Ang nakikita ko dito, no? And then also, ang sinasabi dito is, itayo mo yung sarili mo. Itayo mo yung sarili mo. Huwag ka lang, hindi ko naman sinasabi na maging hungry kayo masyado, pero huwag kang makontento kung ano yung meron ka sa ngayon. Kasi alam ko naman marami kang pangarap. Ang Leo pa, Diyos ko. Ang Leo, napakaraming pangarap ng Leo. Sobra. Lahat naman ng tao maraming pangarap. Pero ang Leo kasi hindi sila nakukontento na platted yung buhay nila. Hindi. Ang Leo kasi fighter. Kumbaga, hungry sila. Kumbaga, ayaw nila na ganito lang ang nakakamit nila. Gusto pa nila i-level up. Ganun ang Leo. Kaya maganda rin ang energy ng Leo kasi kumbaga, iniisip pa lang, may tumatating yung point na tamad sila. Pag tinamad kasi ang Leo, napakatamad-tamad talaga. Diba? Pero pagdating sa pangarap, grabe. Makikita mo, mawawala yan for a while, pero parang mawawala or mananahimik siya for a while, pero makikita mo, lalabas siya na naangat niya yung sarili niya. Gano'n kasi ang Leo eh. Kaya ang nakita ko to, dito is, sa ngayon, you need to focus, Leo, ha? Mag-focus ka. Huwag ka makontento kung ano lang yung meron ka ngayon. Alam ko na hindi ka ganun. No? Kasi tower ang mangyayari sa'yo. No? Ang nakikita ko dito. May marireceive daw kayo. Hindi ko alam kung may gift, meron ka bang in order, you will receive something. Yun ang nakikita ko dito. Or may hihingi ng tulong, or may pagbibigyan ka ng money, or may magbabayad, o may darating na pera sa'yo. Yan. O baka may magbabayad, di ba? Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tandaan mo, Leo, you need to trust sa intuition mo. Take it action. Kailangan mo sa kayo ngayon kasi is innovate. You need to innovate. Innovate yung sarili mo. Innovation, kumbaga. Diba? Parang lang yan eh. iPhone na pataas. 16 to 17, mga ganyan. Kailangan, ganun kasi, ganun naman talaga ang Leo. Mag-focus ka, Leo, ha? Arigato na, mas